Humph, parang totoo pa ang tunog ng mga salita mo. Kung ganoon, marahil malayo na nga ang narating mo sa landas ng espada dahil sa sobrang kaseryosohan mo. Ang tinig ni Long Jianshan ay punang pang-uuyam. Kaunti lamang, mas mataas lang ng kaunti kaysa sa karaniwan, malamig na tugon. Kaya naman nasa kalagitnaan ka lang ng profound heaven stage, samantalang kami nasa rurok na ng radiant stage. Ayan tuloy, inumaga ka ng isang siglo sa paglalaro sa espada, kaya't naparalisa ang pagsulong ng iyong kultibasyon, at ang mga nakababatang henerasyon ay lampas-lampas na sa iyo. Bunga nito, umapaw ang kayabangan kay Jianshan, umaalingasaw ang kanyang pagmamalaki. Ngunit nanlamig ang mga mata ni Qiao punang paghamak. Hangal. Mariing tumitig si Luo Sifan kay Jianshan. Long Jianshan, wala ka bang paggalang sa mga nakatatanda? Pagkaraan, yumuko siya ng malalim. Bulag na tiyo, patawarin niyo siya. Lumaki siyang labis na napapabayaan at nasusunod, kaya't ganito ang asal niya. Ako na po ang humihingi ng kapatawaran sa kanyang lugar. Ngunit itinulak lamang siya palayo ni Zufan. Hindi na kailangan. Sa dami ng mga taon, sanay na akong makatagpo ng mga mayabang na gaya ng batang ito. Totoo, ginugol ko ang nakaraang siglo halos sa pag-unawa sa espada at napabayaan ang kultibasyon. Wala akong pagpipilian kundi ituon ang lahat ng lakas doon. Sa simula'y wala akong kaalaman, kaya't kailangan kong dumoble ang pagsisikap. Ha! Isang profound heaven cultivator na nahamon. Sabihin mo kung sino at ako na ang bahala. Long Jianshan, tama na, singhal ni Luo Sifan. Ngunit lalo lamang itong nagpasidhi sa pagmamataas ni Jianshan. Samantala, hindi mapigilan ni Xinyan ang paghanga. Matanda, lubos akong humahanga sa liwanag ng iyong kaisipan. Ang mga espiritual na espada na nilikha mo, tila babuhay sila mismo, higit pa sa kayang gawin ng mga bihasang Grandmaster. Umiling si Zufan, may bahid ng pagmamataas. Tama ka. Sa bawat pag-unawa ko, muling umuukit ako ng espada, mula antas 1 hanggang antas 12. Sa paglipas ng panahon, umabot na sila sa milyon. At sa bawat isa, lalong tumitibay ang hininga ng buhay. Nagpatuloy siya, malapit na akong makatawid muli. Sa susunod na pagbutok ng aking realm, matutugunan ko na ang hamon na yon na isang siglo nang nakalipas. Subalit mumisi lamang si Jianshan nang may pang-uyam. Mga palamutit anyo lang. Ano nang silbi ng espada kung wala ka namang lakas? Paano ka lalaban bilang bangkay? Tignan mo ako, marikit, maginoo, may tindig. Samantalang ikaw, walang itsura, bulag pa, at ipinipilit ang kabataan. Sino ba ang nililinlang mo? Sa kabataan ko, malayo na ang narating ko. Hindi ko na kailangang pilitin pa. Kaya pinanatili ko na lang ang anyong ito, payak na sagot ni Zufan. Sumingit si Luo Sifan upang maibsan ang tensyon. Gaya ng aking ina at ama. Hindi tulad nina Steward Zhuge at Uncle Lee, sila'y nanatiling tulad ng dati sa nakaraang siglo. Muling tumawa ng mapanlibak si Jianshan. Hindi iyon pareho. Ang iyong ama, sa loob ng 100 taon, nakarating sa rurok ng Soul Harmony Stage. Samantalang ang taong ito, sa kabila ng 1 siglo, nananatiling parang 30 taong gulang, pero nasa profound heaven pa rin. Sa tingin ko, lahat ng lakas niya, ginugol lang sa pagpapanatili ng mukhang ito. Tahimik na tumingin ang dalawa kay Zufan. Ang katotohanan, kung mas mataas ang antas ng kultibasyon, mas humahaba ang buhay, at mas tumatagal ang kabataan. Si Luo Yunhai, bilang peak soul harmony cultivator, may libu-libong taon pang hinaharap. Ang 1 siglo para sa kanya ay tila isang iglap lang ng kabataan. Samantalang sina Zhuge Changfeng, na nagsimula ng matanda, ay tumigil na lamang sa anyong tinanggap nila ng mapalakas ang kanilang kultibasyon. Karaniwang hinahamak ng kalalakihan ang pagpapabata, na para bang kalokohan lamang. Ngunit para sa kababaihan, mukha ang buhay, at gagawin ang lahat upang manatiling maganda. Kaya, ang isang mukhang nanatiling bata sa kabila ng panahon ay tanda ng kasiglahan sa kabataan. Ngunit si Zufan, na isang profound heaven cultivator, tila hindi nababagay sa ganoong paliwanag. Ang totoo, pinahina lamang niya ang sarili gamit ang true self art, ang tunay niyang realm ay rurok ng soul harmony stage. Kung hindi dahil sa pagsandig niya sa espada, baka nasa Genesis stage na siya. Bulag na tiyo, umiti si Luo Sifan, masakit mang pakinggan, may punto si Long Jianshan. Kung may haharapin kang hamon, dapat sana'y mas iniuna mo ang kultibasyon. Heto, mga sacred stones. Gamitin mo.
Kinuha na niya ang mga bato mula sa singsing at inaalok na. Ngunit itinulak lamang iyon ni Zufan. Mga bata, ang Dao ay nagmumula sa puso, hindi sa kultibasyon. Anumang landas ang tahakin, ang kaliwanagan ay dumarating na parang kidlat, isang iglap lamang. Kung palampasin, hindi na muling babalik. Samantalang ang kultibasyon, basta may oras at yaman, makakamit ng kahit sino. Kaya ginugol ko ang nakaraang siglo sa espada, sapagkat iyon ang tunay na yaman. Kung gaano kahaba ang landas na iyon, ganoon kalayo ang mararating. Kung hindi, magpapaligoy-ligoy ka lang. Yise, isang profound heaven cultivator na nangangaral. Nakakatawa. Malamig na tugon ni Genshan, ngunit napayuko na lamang ang dalawa, walang masabi. Ding! Nagninning ang kamay ni Zufan, at isang asul na mahabang espada ang lumitaw, umaapaw sa presensya. Napahinto ang tatlong bata, nanlaki ang mga mata. Talaga ba ito? Everblue, sambit ni Zufan, hinahaplos ang talim. Haba, 1.88 metro. Timbang, 4.9 kilo. Sumisimbolo sa siyam, pinakamapalad sa lahat ng bilang. Ang inyong ama, bilang pinuno ng alyansa, marangal at mahinahon. Ang Everblue ay nag-ugnay sa daigdig, nagpapalawak ng kanyang wangis bilang hari, hindi sa pamimilit, kundi sa biyaya at kabutihan. Siya ang pinakaangkop sa tabak na ito. Ibigay mo sa kanya bilang handog sa kanyang dakilang kaarawan. Iniabot niya kay Lucifer ang espada. Ito ang regalo ko. Nasilaw ang tatlo sa ningning ng asul. Nahulog sa alindog ng sandata, hindi makalingon ni makapagsalita, pati si Genshan ay napipi. Nanginginig ang tinig ni Xi Nianyang. Iisa itong 12 antas na espiritual na sandata. Isang pambihira sa buong 5 lupain, at pinakaperpekto pa. Nagulat ang dalawa. 12? Ngumiti si Zufan. Sinabi ko na. Sa bawat pagkamulat, inuulit ko mula antas 1 hanggang antas 12. Ang tabak na ito sa inyo na. Itinapon niya at mahigpit itong niyakap ni Lucifer. Isang banayad na hangin ang dumampi, itinulak silang tatlo palabas ng kubo. Huwag ninyong sabihin sa inyong ama ang tungkol sa akin. At huwag na kayong bumalik. Magkaiba ang ating henerasyon. Bam! Mabilis na sumara ang pinto. Nanlumo ang tatlo, ngunit lalo pang sumidhi ang kanilang paghanga sa espada. Isang profound heaven cultivator na nakapagpataboy sa 3 radiant stage. Paanong posible yon? Malalim na yumuko si Lucifer. Maraming salamat, nakatatanda, sa dakilang handog. Hinding-hindi ko ito malilimutan. Isang araw, babayaran ko ang utang na loob na ito. Umalis na silang tatlo, dala-dala ang kayamanang tiyak na magpapaligaya sa kanyang ama. Pagkaraan, bumuntong hininga si Zufan. Kiao, aalis na tayo. Ngunit nagtanong ang dalaga. Ama, hindi ba't sinabi niyon? Ang huling World Wine Tunnel ay nasa Thunder Pavilion ng Sword Star Imperial Capital. Kapag kumpleto na yon, magbabalik na tayo sa Sacred Domain. Hanggang hindi iyon natutupad, ayokong gambalain ang kapayapaan nila. Tumango si Kiao, nauunawaan. Ngunit biglang sumabog ang mabangis na enerhiya, bumulusok sa buong bayan. Ama, nagtanong si Kiao, ang ganitong uri ng pagdanap ng dugo'y tanging mula lamang sa isang mamamatay. Ano nang ginagawa niya sa tahimik na lugar na ito? Nagkutitap ang mga mata ni Zufan. Kiao, ang mga batang iyon, ipinagyabang ang kanilang bagong kayamanan. At ngayon nag-imbita ng kapahamakan. Puntahan mo sila at tulungan. Tumango ang dalaga at mabilis na lumipad upang sundan ang tatlo. Samantala, ang tatlong walang muwang ay wari nasa piknik pa, nagtatalo kung sino ang may karapatang humawak ng espada. Sa palagay nyo, sino ba talaga ang nakatatandang iyon? May kaugnayan kaya siya sa Luo Alliance? Hindi maawat sa paglalaro sa bagong espada, ngunit seryoso ang tanong ni Lucifer. Itinaboy lamang siya ng kamay ni Long Genshan. Asa ka pa? Malamang nanirahan lang siya sa Tianyu, at nang lumala ang kalagayan doon, tumakas dito. Matagal na siyang nabuhay kaya may alam, pero wala namang ugnayan ang isang profound heaven cultivator sa ating dakilang Luo Alliance. Nakakatawa ka. Hindi pa natin masabi ng sigurado, sagot ni Xi Nianyang na may pag-aalinlangan. Ngunit hindi ko pa kailanman nakita ang isang profound heaven cultivator na makakagawa ng espiritual na sandatang antas 12 sa ganoong kasakdalan. Kahit ang pinakadakilang panday, hindi kayang gawin iyon ng ganoon kababa ang kultibasyon.
May kakaiba sa kanya. Ngumisi ng malamig si Genshin. Kakaiba? Kalokohan. Profound Heaven ay karaniwan na. Napaatras lang niya tayo dahil hindi tayo handa, nahuli tayo sa gulat. Sinabi niya mismo, sa espada lang siya tumutok nitong nakaraang siglo. Pero, kung tutuusin, ang tunay na kaliwanagan ay para sa pinakamalalakas na eksperto. Sino ba siya para magpaligoy-ligoy doon? Nakita mo bang may gumagawa niyan bukod sa siyam na venerable ng ating alyansa? Wala. Ang lahat, lumalakas, hindi nag-aaksaya ng panahon gaya niya. Maaring tama ka, tugon iksin niyang, ngunit ramdam ko pa rin ang misteryo sa bulag na panday-espada. Umikot ang mga mata ni Genshin. Misteryo. Niloloko lang tayo. Hindi ako naniniwalang may kabuluhan ang isang kultibador na natigil sa Profound Heaven stage matapos ang isang siglo. Habang nagtatalo ang dalawa, tahimik na napaisip si Lucifan. Isang Profound Heaven cultivator na makalalapit sa mga taong may mataas na katayuan. Halos impossible. Ha 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 ha. Isang espiritual na sandatang antas 12 at perpekto pa. Nangaso lang ako at ngayoy jackpot ang nahuli ko. Isang nakabibining halakhak ang yumanig sa kanilang pandinig. Isang matandang kalbo ang lumapag hindi kalayuan at nakangising demonyo. Miss, singhal niya, may tapang kang ipakita ang ganyang kayamanang dapat ay itinatago. Para ka na ring sumisigaw na agawin ito. Kung may bait ka, ibigay mo na. Nanlamig si Lucifan, mahigpit na niyakap ang espada. Sino ka? Pangalan mo? Nanginginig man, sinubukang magmalaki ni Genshin. Alam mo ba kung sino kami? May gana kang agawin ang espada namin. Sawang-sawa ka na bang mabuhay? Umirap ang matanda, naglagay ng kamay sa bewang. Mga bata, handa na ba kayong manginig sa takot? Makinig kayo, ako ang kinatatakutang kalbong demonyo ng kanlurang lupain. Namutla si Lucifan. Iikaw ang halimaw na walang habas pumatay at magsunog. Ang sinasabing hindi masupil kahit ng siyam na sekta. Anong ginagawa mo rito? Mariing tumango siksi niyang. Kung siya nga iyon, nasa ikapitong antas siya ng Genesis stage. Iilan lang sa ating alyansa ang kayang sumabay sa kanya. Masama ito napakasama. Ha ha ha. At least alam nyo. Kaya ibigay nyo na. At kung maari, tumalim ang mata ng matanda sa katauhan ni Lucifan, puno ng pagnanasa. Miss, bakit hindi tayo magkakilala ng mas malapitan? Ilang araw lang. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Anong ibig mong gawin? Pumagit na si Genshin, kahit naninginig at pawis na pawis. Alam mo ba kung sino kami? Maglalakas loob ka pa. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Tila tuwang-tuwa ang matanda sa pang-aasar. Oh, ano bang espesyal sa inyo? Ha ha ha. Naggalit ang mukha ni Genshin. Makinig kang mabuti. Kami bahagi ng Luo Alliance. Nasa harap mo mismo ang anak ng pinuno ng Luo Alliance. Hawakan mo siya, at buong alyansa ang hahabol sa iyong ulo. Anak ng pinuno ng Luo Alliance. Umirap ang matanda, mas lalo pang tinitigan si Lucifan. Ngumisi si Genshin. Ngayon, natakot ka na? Takot? Ha? Ang Luo Alliance ay parang malaking kawan lamang sa kanluran. Kung hindi ko gusto roon, lilipat lang ako sa ibang lupain. Kahit anong lakas nila, hindi sila katapat ng Devil Palace na sumasaklaw sa buong daigdig. Devil Palace? Napasinghap ang tatlo. Nanginginig si Lucifan. Hindi maaari. Sabi ni Lolo Zuge, ang Devil Palace ay isang lihim na samahan, umuusbong nitong mga nakaraang dekada. Hitik sa mga dalubhasa at walang kapantay na puwersa. Mas makapangyarihan kaysa sa Luo Alliance. Ngunit lihim silang kumikilos, ni hindi nakikipag-ugnayan sa mga puwersa sa kanluran. Pero ngayon ikaw ay isa sa kanila. Patay tayo. Nanigas sa takot ang dalawa. Sanay sila na sila'y gumigiit ng kapangyarihan sa ngalan ng alyansa. Ngunit ngayong araw, malinaw na sila'y mga inahin lamang sa harap ng gutom na halimaw. Hush! Umihip ang tatlong bugso ng hangin. Lumapit ang kalbo, ang mga matay mapanibasib kay Lucifan. Hehehe. Miss ng Luo Alliance, ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataong malasap ang ganitong uri ng hiyas. Babae at espada, sabay kong kukunin. Inabot ng kanyang maitim na kamay ang mukha ni Lucifan. Ah! Huwag kang lumapit, sigaw niya, halos umiiyak.
Suminghal sina Genshan at Nianyang, tumigil ka, matandang hayop. Ngunit lalo lamang natuwa ang kalbong demonyo. Hehe, tinatawag niyo akong marumi pero nagtatanong kung anong ginagawa ko. Ipinapakita ko lang ang aking propesyonal na kagandahang loob. Hahaha. Hindi, wag, hagulgol ni Luosifan. Pula ang mga mata ng kanyang mga kasama, walang magawa. 3 Radiant Stage Cultivators laban sa isang Genesis Stage Demon, tila mga laruan lamang sila. Isang malakas na dagundong ang umalingaw-ngaw, sinundan ng daing ng matanda habang tumilapon siya palayo. Nanlaki ang mga mata ng tatlo at napansing muli silang nakagalaw. Umubo ng dugo ang kalbo, pilit bumangon. Sino ang may gawa nito? At sa kanilang harap, lumitaw ang isang napakagandang dalaga na may lilat buhok, malamig ang mga mata. It's you, sigaw ng tatlo halos sabay. Nagliwanag ang kanilang mukha, dumating ang tagapagligtas. Ngunit higit nilang ikinagulat ang katotohanan, anak pala ng bulag na panday-espada ang dalagang ito, at kaya niyang itapon ang isang Genesis Stage Demon. Sino ba talaga siya? Malamig na tumitig si Kiawer sa kalbo. Magsialis ka na. Aba, babae, baka hindi mo kilala kung sino Nabitin ang yabang ng matanda nang makita ang kislap ng isang lilat gintong palamuti sa kanyang kamay. Nanginginig siya, pautal-utal, ikaw. Sparrow. Sinabi kong umalis ka. Bingi ka ba? Gusto mo bang dito ka mamatay? Bumagsik ang tinig ni Kiawer habang kumislap ang token sa ilalim ng araw. Naglunok ng laway ang kalbo, agad yumukod, at tumakbo palayo ng walang lingon. Sa sobrang takot, basa ang kanyang likod. Napatulala ang tatlo kay Kiawer. Isang halimaw na 3 dekadang naghasik ng lagim, pinaalis lang niya na parang aso. Sino siya? At kung ganito kalakas ang anak, paano pa kaya ang ama, ang bulag na panday? Tumalikod si Kiawer, walang pakialam. Agad siyang sinundan ng tinig ni Luosifan. Hintay lang. Ano yon? Malamig niyang tugon. Salamat sa iyong pagliligtas. Hinding-hindi ko ito. Wala yon. Ginawa ko lang dahil utos ni ama, putol ni Kiawer. Sabi niya, iparating ko ito sa inyo, laging may mas higit sa inyo. Huwag kayong magyabang at maglantad ng kayamanan na hindi ninyo kayang protektahan. Dahil wala kayong karapatang gawin yon. At sa isang iglap, naglaho siya. Naibulalas na lamang ng tatlo ang kanilang hininga. Ano bang lugar ito? Bakit sunod-sunod kaming nadadapa sa mga dakilang nilalang? Sino ba talaga ang bulag na panday na yon? Nanginginig ang kanilang mga mukha, pulang-pula sa kahihiyan. Nagpakasirkero tayo. Nakakahiya. Daddy, nandito na po ako Masayang kumatok si Kiawer bago pumasok, bit-bit ang isang maliwanag na ngiti. Ngunit nang makita ang isa pang pamilyar na mukha, agad siyang napasigaw sa tuwa. Kuya! Paanong nandito ka? Nakasandal pa rin si Zufan sa kanyang upuan, bahagyang umiindayog, habang nakaupo naman si Gu Santong sa tabi niya. Kiawer, maliban na bisitahin ng isang anak ang kanyang ama. Nagkunwaring nagdududa si Kiawer, naku, huwag mo akong paikutin. Kilalang kilala kita. Dumalaw ka raw? Humph! Pumunta ka rito para takasan ang trabaho. Ang tanging nagbago lang sa'yo ay ang taas mo. Pinat sa ulo ni Zufan ang bata at tumawa. Namuwalang pisngi ni Gu Santong sa inis habang si Kiawer ay napahagikhi. Ngunit biglang tumalim ang tinig ni Zufan. Anong nangyari? Sino ang dumating? Wala naman, isa lang sa atin mula sa kanlurang lupain si Bald Demon. Nasilaw sa mga bata, tinukso ng kasakiman at pita. Pero pinaalis ko na siya. Huwag kang mag-alala. Bald Demon? Kumunot ang noo ni Zufan. Ang matandang iyon ay kilala sa kasamaan, ginawa na niya ang lahat ng karumal-dumal na bagay na maisip. Kung narito siya, may humahabol ba sa kanya? Umiling si Kiawer. Impossible. Higpit ng kontrol ng sugo ng kanlurang lupain sa kanila, iniiwasan ang anumang gulo. Ang mga kasalanan ni Bald Demon ay kanya lamang. At dahil sa taas ng kanyang kultibasyon, lahat ng paksyon doon ay nag-ingat. Wala ni isa ang mga ngahas na tugisin siya ng hindi napipilit. Maliban na lang kung may nagtatangkang linisin ang mundo sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya, pero wala namang balitang ganoon sa kanlurang lupain. Kay laking pagtataka, bulong ni Zufan. Kung hindi siya nagtatago, malinaw na may hinahabol siya. Kiawer, sinundan ba niya ang mga bata? Hindi dapat.
Masyado siyang padalos-dalos para makapagpigil ng ganoon katagal. Kung gayon para sa akin siya. Malamig na umisi si Zufan. Kawili-wili. Ang sarili kong tauhan ang susubok maghanap sa kanilang Panginoon ng palasyo. Nanlaki ang mata ni Gusantong at sumigaw, ang kapal ng mukha nila. Nais nilang puntahan mismo ang Panginoon ng palasyo. Hindi ba nila alintana ang kanilang buhay at batas ng palasyo? Umiling si Zufan. Hindi iyan kagagawa ng mga tapat na disipulo. Hindi nila magagawa iyon. May ibang nasa likod niya. Kiao Sanzi, tara. Hindi siya malayo. Gusto kong makita kung bakit ganoon ang pagkasabik niyang makita ako, hahaha. Tumayo si Zufan at lumabas kasama ang kanyang mga anak. Hintay, ama, habol ni Gusantong. Sabi ni Uncle Dong, kailan daw natin sisimulan ang huling hakbang ng plano? Malapit na napakalapit na. Hinandap ni Zufan ang kanyang natatakpang mga mata at mumiti ng palihim. Sa bulwagan ng maharlikang pamilya sa imperial na kabisera, nakaupo si Emperador Beili Jingshi sa ulo ng isang mahaba at malapad na hapag. Katabi niya si punong ministro Beili Jingwei at nakahanay sa kanan ang siyam na hari ng espada. Tanging ang upuang nasa dulo ang walang laman. Lahat ng mata ay nakapako roon, halatang naiinip. Si Shangguan Fion ang unang bumigkas, hindi napigil ang inis. Ano ba siya? Iniisip pa rin niyang tagapagmana siya. Kung ganoon, thump. Mahinang yabag ang umalingaw-ngaw at isang pamilyar na anino ang lumitaw. Clap. Lone Arms Sword King, sa wakas ay dumating ka. Hindi kami makapagsimula nang wala ka, hahahan. May halong panunuya ang tinig ni Shangguan Fion. Ang ibang hari ng espada ay nagpakita rin ng mga ngiting may pang-uyam. Tanging si Beili Jingshi ang napabuntong hininga. Umupo sa bakanteng upuan ang bagong dating. Hindi na siya ang koronang prinsipe, kundi ang ikasampung hari ng espada, si Beili Jingshan. Opisyal siyang tinaguriang Sword King Jingshan, ngunit tinawag siya ng kapwa-hari ng espada bilang Lone Arm Sword King, sapagkat nasunog at nawala ang isa niyang braso sa apoy ni Zufan. Tumingin si Beili Jingshan sa kanyang hungkag na manggas, may bigat sa mga mata. Ang dating tagapagmana ng trono ay ngayoy ibinagsak sa karaniwang prinsipe lamang. Si Emperador Beili Jingshi ay tila sugatan ang damdamin habang umiling na lang si Beili Jingwei. Sayang, isang punlang na sayang. Dahil kumpleto na, simulan na natin ang pagtitipon ng 10 hari ng espada. Maringal na tumikhim si Beili Yuli at nagsimula, walang bakas ng panunuya sa nahuling dumating, at tinawag pa siya sa kanyang opisyal na titulo. Punong Ministro Beili, ano ang dahilan ng pulong na ito? Maingat na tumingin si Beili Jingwei sa lahat bago nagsalita. Mahal na emperador, mga hari ng espada, dahil sa malaking pagkukulang ko, pinabayaang maghari ang kasamaan sa ating bansa ng 100 taon. Subalit nitong mga huling taon, naibalik natin ang kadakilaan ng ating imperyo. Masagana ang hukbo, malulusog ang mamamayan. Ngunit heto, isang dambuhalang sakuna ang nakaamba, isang panganib na maaaring maging wakas ng ating kaharian. Naging tensyonado ang lahat, naghihintay sa susunod niyang sasabihin. Naalala ba ninyo ang pag-usbong ng isang dakilang henyo sa huling digmaang pandaigdig? Siya lamang ang nakapagbigay sa akin ng pagkatalo at nagdungi sa ngalan ng Beili. Zufan, mariing isinspit ni Beili Jingshan, nanginginig ang panga. Ang iba pang hari ng espada ay napatitig din, may bigat sa kanilang mga mata. Tumango si Beili Jingwei. Oo, ang henyo sa larangan ng politika at digmaan, na halos bumulusok sa ating imperyo sa bingit ng pagbagsak, winasak ang plano ng pag-iisa ng mga lupaing ito. Siya ang kaisa-isang tao na hindi ko kailanman mabasa. Ngunit sinuwerte tayo noon nang lamunin siya ng halimaw sa dagat. Bagamat pinagsisisihan kong nawala ang tanging karapat-dapat kong katunggali, ikinalugod kong naglaho sa mundo ang isang napakadelikadong tao. Tumango ang iba, sumang-ayon. Ngunit kahit naglaho ang demonyo, naiwan ang kanyang lason, patuloy na kumakalat sa ating kaharian. Kumikinang ang mga mata ni Beili Jingwei habang sumisigaw, naalala ba ninyo kung saan siya nagmula? Devil Mountain, mabilis na sagot ni Beili Yuyon. Tumango si Beili Jingwei. Narinig natin yon mula sa mismong bibig niya, ngunit ni minsan ay hindi napatunayan o napasinungalingan. Gayunman, hindi matatawaran ang impluensya nito. Sa nakalipas na siglo, samut-saring puwersa ang gumamit ng katulad na pangalan, Devil Sect, Devil Island, Devil Group, Devil City.
Lahat sila'y nagnanais sumakay sa pangalan ng isang patay na tao upang magkaroon ng kapangyarihan. At lahat sila'y ating nilipol, pinatunayan na pawang mga huwad lamang ang mga nagdadala ng pangalang iyon. Ngunit higit na nakababahala, dugtong niya, ang mga maliliit na paksyon, iisa o daan lamang ang miyembro, ngayon ay gumagamit din ng pangalang iyon, Devil Gang, Devil Stronghold, maging Devil Village. Nakakatawa at kahiyahiya. At gayunman, kailangang agad din nating durugin. Ngunit hindi matatawaran ang puwersa ng momentum. Marami ang nais sumandal sa nakakatakot na alamat upang magtipon ng kapangyarihan. Lalong lumala ang kaguluhan sa ating bansa. Marami ang naniniwalang natalo tayo sa disipulo ng Devil Mountain, kaya't ginamit nila ang pangalang iyon. Dinugisan nito ang maringal na dangal ng ating imperyo. Bah! Isang grupo ng mga mahihina. Kay dali nilang puksain, singhan ni Shangguan Fion. Sa pinakamasama, dagdag lang silang trabaho. Walang insekto ang makakabagong ng kapalaran ng mundo. Sumang-ayon ang ibang hari ng espada. Mga huwad lamang sila. Kung wala ang tunay na Devil Mountain, bakit tayo matatakot? Ngunit seryosong-seryoso si Bailey Jingwei. Hindi ko tatawagin ang lahat ng hari ng espada kung simpleng mga basagulero lang ito. Ang mahalaga, isa sa kanila ang nakakuha ng pambihirang lakas, isang organisasyong hindi pa nararanasan kailanman ng limang lupain. May disiplina, lihim, at mabilis na lumalaganap. Mga Ginoo, narinig na ba ninyo ang tungkol sa Devil Palace? Napatigil ang lahat, nanigas ang mukha. Maging si Shangguan Fion ay napakunot ang noo. Devil Palace? Isang lihim na puwersang nagsimulang umusbong mahigit 100 taon na ang nakararaan, at ngayon lamang napapansin ng mga pangunahing paksyon. At ang nakakatakot ay kung gaano ito kaikli ngunit kay lakas manatiling lihim. Sa pagkakataong iyon, hindi pa naging ganoon kaseryoso si Bailey Jingwei sa tanang buhay niya. May mga nag-aalinlangan, may seryosong nakakunot noo, at may iba namang tila nag-aatubili, ngunit sa loob-loob nila, pawang malalim ang iniisip. Batid ni Bailey Jingwei ang kanilang mga iniisip, kaya't agad siyang nagsalita, mga Sword King, mukhang nakasalamuhan na ninyo ang mahiwagang puwersang ito sa inyong mga teritoryo, ngunit hindi pa ninyo batid kung ano nga ba sila. Hayaan niyo at ipapaliwanag ko. Unang lumitaw ang Devil Palace 5 taon na ang nakararaan, sa simula ng digmaan, sa isang paraan na lubhang nakalilito. Nagpatuloy siya, naalala ba ninyo ang pag-aalsa sa ating kaharian noon? Ipinadala ko ang mga espiya, nagsagawa ng masusing pagsisiyasat, at tuluyang nakumpirma, ang pinakaunang nagbangon laban sa atin ay ang Devil Palace. Mula roon, nagsunuran ang iba't ibang maliit na pangkat na nag-alsa rin, at lumaganap ang kaguluhan na tumagal ng 1 siglo. Nang sinisimulan na nating sugpuin ang mga panganib na yon, bigla namang naglaho ang Devil Palace na para bang bula, bago pa natin sila lubos na maunawaan o masugatan. Ngunit hindi sila huminto. Habang abala tayo sa pagpuksa sa mga maliliit na pangkat, sinamantala nila ang pagkakataon upang rekrutahin ang mga ito at palakasin ang kanilang hukbo. Kaya habang puspusan ang mga Sword King sa pagdurog sa mga traidor, ang mga ito na may naging pagkain ng isang malaking puwersa, isang puwersang ngayoy lumaki ng husto at nagbabanta na sa ating mismong bansa. Bam! Mariing hinampas ni Shangguan Fion ang mesa. Sumpa! Ibig sabihin ba nito'y ginawa lang nating madali ang lahat para sa kanila sa loob ng 1 siglo? Sa halip na pawiin ang mga kalaban, nailipat lang natin sila sa piling ng kaaway. Ganyan nga. Ginamit nila ang kaguluhan sa ating bayan upang sila'y makinabang. Ang Devil Palace ay ibang-iba sa mga ordinaryong rebelde. Singkit ang mga matang tumingin ang Zither Sword King, sabay katok sa mesa, ngunit may kakaibang ngisi sa labi. Tahimik na tumango ang iba, bakas ang pag-iingat. Humugot ng buntong hininga si Bailey Jingwei. Sadyang mainat ang Devil Palace. Ginamit din nila ang digmaan ng 5 lupain bilang sanggalang, at piniling maghintay at lumago sa nakaraang siglo. Sa aking malalim na pagninilay, sumagi sa isip ko ang isang nakakatakot na haka-haka. Ang Devil Palace ay maaaring tunay na sangay ng Devil Mountain, at taglay ang parehong baluktot na isipan ng yumaong si Zhu Fan. Napatigil ang lahat, waring kinilabutan. Ibig mong sabihin, si Zhu Fan ang nagtatag ng Devil Palace. Buhay pa siya? Hindi. Dapat ay patay na siya, nalunod at nilamon ng halimaw sa dagat. Ngunit ang paraan ng pagkilos ng mga pangkat na ito, hindi maikakaila, may bakas ng kanyang pamamaraan, mabilis na tugon ni Bailey Jingwei.
Hindi lamang sa gitnang lupain nagaganap ito, kundi pati sa iba pang lugar. At lahat ay nakaalam kung sino ang utak sa digmaan ng limang lupain. Kung wala siya, paano nakapasok ng ganoon kabilis ang Devil Palace? Ngayon, sila na ang pinakamalaking madilim na puwersa sa buong lupain, nakatago sa mga anino. Hindi ako maniniwalang wala siyang kinalaman dito. Nangisay ang damdamin ng iba. Mariing sinakal ni Xiang Guanfion ang kanyang kamao. Ang demonyo! Kahit mula sa libingan, patuloy pa rin tayong pinapahirapan ng kanyang lason. Sumpein siya. Hindi siya dapat sumpein, kundi katakutan. Mabuti na lamang at patay na siya, kung hindi baka mayroon na siyang walang kapantay na estratehiyang may libu-libong tauhan bilang mga kasangga. Kung ganoon, tiyak na kapahamakan. Muling kinilabutan si Bailey Jingwei, na pabuntong hininga. Mahigit 100 taon na mula nang sila'y matalo, ngunit ni ang panahon ay hindi nakapawi ng sindak sa tuwing mababanggit ang pangalan ni Zhu Fan. Ngunit kahit wala na ang utak, ang Devil Palace ay lumalaking tinik sa ating panig. Naniniwala akong gayon din ang nararamdaman ng iba pang 4 na lupain. Walang sinuman ang magtitiis na may puwersang sumasalakay sa kanilang nasasakupan, lalo na't ganito kapanganib. Ipinakita ni Bailey Jingwei ang isang mapa ng 5 lupain, may iba't ibang linya. Ito ang mga landas na dinaanan ng mga tao ng Devil Palace nitong mga nakaraang taon. Ngunit hindi ko pa rin mawari ang kanilang layunin. Minsan ay lilitaw sila sa isang lugar, ngunit hindi na muling babalik roon. Marahil natapos na nila ang kanilang misyon, tanong ni Xiang Guanfion. Tumango si Bailey Jingwei, nang inibabaw ang bigat sa kanyang tinig. Iyan din ang hinala ko, ngunit mas nakakatakot iyon. Ang karaniwang madilim na pangkat ay palalawakin ang impluensya habang itinatago ang kanilang pugad. Ginagawa nga nila yon, ngunit para saan? Ang kawalan ng kaalaman sa tunay nilang pakay ang siyang pinakamapanganib. Tahimik na sumang-ayon ang lahat. At higit pa roon, ipinakita ni Bailey Jingwei ang isa pang dokumento. Mula sa mga kumpisal ng ilang bihag na disipulo ng Devil Palace, natuklasan kong malinaw ang kanilang estruktura. May mga nakatataas, may mga nakabababa, at direktang nag-ugnayan. Tanging ang pinuno ang hindi pa nakikita ni Numan, kilala lamang sa pamagat na Dark Demon Lord. Ayon sa sabi-sabi, taglay niya ang lakas na lampas sa karaniwan. Mayroon siyang 5 Dharma King, Beast, Sparrow, Power, Fire, at Ice na kapantay, kung hindi man mas higit, kaysa sa ating 9 na Sword King. Sa ilalim nila'y ang mga Sun, Moon, at Star Devil emissaries na siyang nangangasiwa sa mga gawain ng mga disipulong nakakalat. At higit pa roon, may mga pinuno ng maliliit na pangkat, mga tampalasang kilala sa bawat lupain. Sagabal sila sa iba, ngunit para sa mga Sword King, isa lamang silang hamak na pagkain. Nagkatinginan ang lahat, bakas ang pagkabigla at pangamba. Kung ganoon kalaki na ang Devil Palace, sino pa ang makakapanlaban kundi tayo? Mariing pinukpok ni Bailey Yuli ang mesa. Punong ministro, mapagkakatiwalaan ba talaga ang mapang iyan? Kilala natin ang mga pinuno ng bawat lupain. Paano nila hahayaang makapandambong ang ganoong kasasama? Baka pinalala lang ito upang takutin ang mga mangmang at makaakit ng mas marami. Kung ang 5 Dharma King ay kasing lakas natin, ano na lamang ang antas ng mismong Palace Lord? Huwag mong sabihin kapantay siya ng ating patriarka, imposible. Baka nga posible. Matamang ngumisi si Xiang Guanfion. 1 buwan na ang nakalilipas, may nahuli akong pangkat ng mga kahina-hinalang tao sa aking nasasakupan. Nang papatayin ko na sila, isang binatang lalaki ang humarap sa akin at nakipagpalitan ng 300 hampas, pantay ang lakas. Narinig ko pa ang iba na tinatawag siyang Beast King. Napatitig ang lahat, halos hindi makapaniwala na sana'y isa lamang itong biro. Ngunit nibakas ng katatawanan ay wala sa mukha ni Xiang Guanfion. Ibig sabihin, ang mga Dharma King ay kasing lakas namin. Umiling si Xiang Guanfion. Hindi ko alam noon kung saan siya galing, ngunit ngayon tiyak akong mula siya sa Devil Palace. At higit pa nagpatuloy si Bailey Jingwei, may kumakalat na tula sa mga lupain. Sa liwanag ng bituin, ningning ay laganap. Ngunit sa dilim, lahat ay nilalamon at nilalaplap. Ang talay hihina, babagsak sa dilim. Ngunit sa pagsikat ng araw, pag-asa ay darating. Nanigas ang mga mukha ng lahat, batid ang kahulugan. Ibig mong sabihin, wawasakin ng Dark Demon Lord ang ating planong pag-isahin ang imperyo. Ang dilim ang sasakop at babago sa kapalaran ng mga lupain. Nag-umapaw ang galit sa tinig ni Bailey Jingwei.
Peke ang tulang iyan, pakana lamang ng Devil Palace upang lasunin ang kaisipan ng taong bayan. Hindi basta-basta mawawasak ang Sword Star Empire. Ngunit mapanganib ang mga bulong, pinaniniwalaan ng tao ang nais nilang paniwalaan. Kailangan nating durugin ang Devil Palace bago tuluyang kumalat ang mga sabi-sabi at maging katotohanan. Malubha ang sitwasyon. Matindi ang bigat ng kanyang huling mga salita. Tumango ang lahat, batid ang panganib. Ang lakas ng kanilang kaharian ay nakasalalay sa siyam na Sword King. Ngunit sa paglitaw ng Dark Demon Lord, tunay nilang nadama ang banta. Nagsalita si Shangguan Fion, punong ministro, matagal ko nang iniisip ang isang bagay. Mahigit 100 taon nang hindi nagpapakita ang Invincible Sword. Ano ba talaga ang nangyari? Totoo, malubha ang usapin sa Devil Palace, ngunit kapag lumabas muli ang Invincible Sword, sino pa ang makahahadlang? Sabay-sabay na tumingin ang iba, sabik na marinig ang kasagutan. Napangiwi si Baili Jingwei, waring nag-aatubili, bago nagsalita, ang ating patriarka ay nasa malalim na pagsasanay sa loob ng 1 siglo, sinusubukang abutin ang isang antas na kailanman ay hindi naabot ng sinumang tao. Kapag siya'y lumabas, masisilayan natin ang pagsilang ng tunay na walang kapantay na kapangyarihan. Kung gayon, hihintay namin ang mabuting balita. Nanatiling tikom ang bibig ni Baili Jingwei at hindi na rin nangahas magtanong ang mga hari, bawat isa'y may sariling hinala. Bagaman kita ang pagod sa kanyang mukha, pinilit niyang ngumiti habang itinupi ang kasulatang hawak. Mga Ginoo, iyan ang kalagayan ngayon. Umaasa ako na ang mga hari ng espada ay muling babalik sa kani-kanilang nasasakupan upang salubungin at pigilan ang paglakas ng Devil Palace. Samantala, gagawa ako ng masusing plano upang tuluyan ng alisin ang banta. Ipaabot ko sa inyo sa tamang oras. Paalam, punong ministro, mahal na emperador. Tumindig si Shangguan Fion at magalang na yumuko bago umalis. Sinundan siya ng iba pa. Hindi napigil ng emperador ang sarili. Jingwei, mahigit 100 taon na ang lumipas. Hindi na natin kayang itago. Nagsisimula na silang maghinala, malalantad na ang lahat. Hindi dapat mabuksan ang supot. Bahagyang nanginig ang kilay ni Baili Jingwei, kumikislap ang kanyang mga mata. Mahal na emperador, huwag kayong mabahala. Ipinapangako ko, ang imperyo ay mananatiling payapa at matatag sa darating pang mga panahon. Umalis ang 10 hari ng espada ng magkakahiwa-hiwalay, tanging si Baili Jingshan lamang ang naglakad mag-isa. Nagkaroon ng pagkakataon si Shangguan Fion na kutyain siya, lalo na nang makita ang kanyang kupas na anyo. Ang dating tagapagmana, ang kahangahangang talento, ang tinaguriang ikalawang Invincible Sword na yon ay isa na lamang prinsipe na walang bisig. Napakalaki ng kanyang pagbagsak nitong nakaraang siglo, hehehe. Umiling si Dan Qingshen, mabigat ang tinig. Pinawi ng kapalaran ang 9 na prinsipe at iniwan lamang ang isang baldado. Hindi na sana sila nagtungo sa hilagang lupain. Kung nabuhay sila, baka mayroon na tayong bagong emperador at maraming hari ng espada na makatutulong sa panahong ito ng kagipitan. Brother Dan, hangal ka ba? Singit ni Fion, malamig ang ngisi. Kung mas dumami ang hari ng espada ng angkan ng Baili, mas malaki ang panganib para sa atin. Sa ngayon ay 4 laban sa 6, may balance pa rin at may puwang pa tayong huminga. Buti na lang, hehe. Ngumisi si Fion, ngunit umiling lamang si Dan Qingshen, walang sagot. Lumapit ang Zither Sword King, nakangiti. Brother Dan, bagaman hindi ko gusto ang ugali ni Brother Fion, sumasang-ayon ako sa kanya. Sa totoo lang, naniniwala ka ba na kung lumakas ang kabataan ng Baili, hahayaan kanilang makauwi? Sa sandaling mawalan tayo ng silbi, wala nang makapipigil sa kanilang pagpatay sa atin. Mas mabuti na ito. Namatay ang buong angkan ng Baili dahil sa digmaan. Ang yumaong Zufan ang naging kamalasan nila. Dapat nga ipasalamatan pa natin siya. Nagkatinginan at nagkangitian ang tatlo. Mga kapatid, tama ang hinala natin. Papalapit na ang kamatayan ng Invincible Sword. Biglang may lalaking lumapit, paos at pabulong ang tinig. Nakita ba ninyo ang mukha ni Baili Jingwei? Nawalan na siya ng sandigan at kumpiyansa. Agad na pinatahimik siya ng Zither Sword King, mahigpit ang tingin. Wine Sword Immortal, huwag ka basta-basta magsasalita. Hanggat hindi natin nakukumpirma ang kalagayan ng Invincible Sword, mas mabuting manahimik ka kung ayaw mong mawala ang iyong ulo. Ngunit mariin ang pananalig ng Wine Sword Immortal. Anong silbi ng kumpirmasyon?
Mahigit 100 taon na siyang nawawala, hindi ba't iyon na ang pinakamalaking patunay? Noon, palagi siyang lumilitaw upang sanayin ang mga kabataan, upang matutunan nila ang Sundering Sword. Pero nitong nakalipas na siglo, wala tayong nakita. Lalo pat winasak ang kinabukasan ng angkan. Malinaw na patay na siya. Ginamit lamang ni Baili Jingwei ang kanyang karunungan upang itago ito at patuloy tayong pagharian. Ngayon na wala na siya, ano ang balak niyo? Mananatili ba kayong nakakulong sa lugar na ito? Bahagyang umiti sina Zither Sword King at Dan Qingshen. Tumigil ka na. Paano kung buhay pa siya? Ngunit baka sa kanilang mga mata ang pag-asa. Tanging si Xiang Guanfion ang nanatiling seryoso, matigas ang tinig. Buhay man o patay ang Invincible Sword, anuman ang piliin ninyo, mananatili ako sa Imperyong Sword Star. Tanging ito lamang ang makatutulong sa aking sakupin ang silangang lupain. Napabuntong hininga ang tatlo. Hindi niya nauunawaan ang tunay na diwa ng isang kultibador, ang pagkaunawa sa Dao at sa kalikasan ng mundo. Ngunit handa siyang maging kasangkapan lamang kapalit ng kapangyarihan. Maya-maya, lumapit ang isang opisyal na nakasuot ng pulang kasuotan at yumukod. Pagbati sa mga hari ng espada. Napakunot no si Fion. Deputy Minister of War. Hindi ba't sakop ka ng punong ministro? Bakit lumapit ka sa amin? Muling yumukod ang lalaking may uban sa sentido. Sword King Fion, may isang bagay akong nais na hilingin kay Dragon Cleaving Sword King. Nagulat si Dan Qingshen. Sa akin. Hahaha, kilala ba kita? Paumanhin, ngunit hindi ako basta tumutulong sa estranghero. Tatalikod na sana siya nang mabilis na ilabas ng lalaki ang isang lumang pergamino. Sword King, baka sakaling nakikilala mo pa ang larawang ito. Nanlaki ang mga mata ni Dan Qingshen. Nangilid ang hininga niya habang marahang binubuksan ang piraso ng papel. Dragon Cleaving Sword King, wika ng lalaki habang nakayuko, naaalala pa ba ninyo ang panatang ginawa ninyo sa kanlurang lupain? Natutulungan ninyo ang sinumang magdadala ng larawang ito sa isang bagay na kahilingan niya. Sa ngalan ng inyong dangal, naniniwala akong tutuparin niyo ito. Napuno ng alaala ang mga mata ni Dan Qingshen. Isang panatang ginawa sa ngalan ng pag-ibig hindi ko kayang sirain. Muli niyang tinupi ang papel. Sabihin mo, ano ang nais mo? Mahal na hari ng espada, sagot ng lalaki, ako si Wenyong, dating prinsipe ng Imperyong Tianyu, na tinanggalan ng kapangyarihan at pinag-usig ng isang taksil. Ang tanging hiling ko, paghigantihan mo ako. Walisin mo sa lupa ang Tianyu at ang Luo Alliance na nasa likuran nito. Anong sinabi mo? Nayanig si Dan Qingshen. Pupuksain ko ang Luo Alliance. Tumawa ng malamig si Fion. Hindi ko man alam ang buong kasaysayan ng Tianyu, ngunit alam kong ang Luo Alliance ay may hawak ng kalahati ng puwersa ng kanlurang lupain. Hinihiling mong kalabanin ni Brother Dan ang buong kanluran. Paano niya tatanggapin yan? Umiling si Dan Qingshen. Walang halaga ang salita kung lagpas sa aking kakayahan. Hindi ako sapat na makapangyarihan upang banggain ang buong lupain. Paumanhin, pumili ka ng iba. Ngunit nagpumilit si Wenyong. Ang Luo clan ang kumitil sa aking bansa at ginawang puppet ang trono. Habang ako'y pinaghahanap, wala akong natanggap kundi pighati. 100 taon akong nagtiis, sumapi sa hukbo, umakyat sa ranggo, at ngayoy nakatindig sa harap ninyo. Ang hinihiling ko lamang, ipaghiganti niyo ako. Napatawa si Fion. Kamangha-mangha. 100 taon ng pagpupunyagi alang-alang sa paghihiganti. Ngunit nagbago na ang panahon. Noon, kayang-kaya ni Brother Dan nalipulin ang Luo sa isang iglap. Ngayon, napakalakas na nila. Kung pipilitin, para na rin siyang nagpakamatay. Mas mabuti pang hintayin ang susunod na digmaan. Mabigat ang tinig ni Wenyong. Hindi ako makapaghihintay ng isa pang siglo. Kung gayon, kung hindi kaya ang buong alyansa, isa na lamang ang aking hihilingin, ang ulo ni Luo Yunhai, pinuno ng Luo Alliance. Kapag siya'y nawala, guguhurin sila. Ano ang sagot ninyo? Sandaling nag-isip si Dan Qingshen. Pumatay ng isang tao at agad bumalik kayang-kaya. Sige, tatanggapin ko. Magalang na yumukod si Wenyong, ngunit sa kanyang mga mata ay kumislap ang malamig na paghamak. Makalipas ang isang oras, sa isang madilim na silid ay nakatayo si Baili Jingwei. Nakayukod sa kanyang tabi si Wenyong. Punong ministro, handa na ang lahat. Aalis na si Dan Qingshen. Magaling, ngumisi si Jingwei.
Hindi na sayang ang aking pag-iingat sa iyong lihim ng mahigit 100 taon. Huwag kang mag-alala, makakukuha ka ng hustisya. At ipaalam mo sa buong lupain ang gagawin ni Dan Qingshen. Masusunod. Lubos akong nagpapasalamat, punong ministro. Tumango si Jingwei, habang dahan-dahang gumuhit ang malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Pakatandaan mo, Patriarch, alisin ko ang lahat ng panganib na banta sa imperyo. Malapit nang magmiming tulad ng araw ang Sword Star Empire, ha. Umalinggaw ang kanyang nakabibinging halakhak sa mga dingding ng madilim na bulwagan. Sigurado ka bang naroon ang Panginoon ng Palasyo ng Diablo? 3 buwan ang mabilis na lumipas. Sa loob ng isang marangyang bulwagan, nakaupo ang Zither Sword King, nababalutan ng banayad na liwanag, at nakadamit ng magarang kasuotan. Isang matandang kalbong lalaki ang nakaluhod sa kanyang harapan. Sword King, matagal ko nang sinusubaybayan ang Palasyo ng Diablo, ilang dekada na. Palaging misteryoso ang kinaroroonan ng kanilang Panginoon. Ngunit sa dami ng aking karanasan, nakabuo na rin ako ng konklusyon. Batay sa mga lugar na kanyang dinadalaw, sinubukan kong magbakasakali at doon ko nga nakita ang isa sa 5 Dharma King, ang Sparrow King. Isa siya sa madalas samahan ng Panginoon, kasabay ng Beast King. Ang kanyang presensya ay matibay na patunay na naroon niya ang Panginoon ng Palasyo, sa Swordfall. Tumango lamang ang Zither Sword King at itinaboy ang matanda. Yumukod ang Bald Demon at agad lumisan. Ngunit isang malamig na tinig ang biglang umalingaw-ngaw, kasunod ang mapanuyang tawa. Well, hindi ko inakalang ganito mo ako kabustong makita, Zither Sword King, ha. Mukhang kabisado mo na kung ano ang tungkol sa aking palasyo. Pero bakit mo kailangang mag-aksaya ng mga dekada para lamang masundan ako? Parehong nanginig ang Zither Sword King at ang Bald Demon, parang tumalon ang kanilang mga puso sa dibdib. Nang lingunin nila ang trono, may isa pang figura roon, isang binatang may takip ang mga mata, nakaupo sa mismong upuan ng Sword King, nakangiti ng palihim at may halong panganib. Nasa kanyang magkabilang gilid ang isang dalaga at isang binata, parehong matalim ang mga titig na parang lawin. Ang mga palamuting nakasabit sa kanilang bewang ay kumikislap sa liwanag, nagpapakita ng kanilang mataas na katayuan. Nanlaki ang mga mata ng Bald Demon, halos mawalan ng ulirat. Beast King at Sparrow King. Ikaw ang Panginoon ng Palasyo. Ang madilim na Panginoon ng Diablo. Kumunot ang noo ng Zither Sword King, gulat na gulat sa biglaang pagsulpot ng taong iyon. Ngunit agad din siyang naging seryoso. Tumango si Zhu Fan. Nakakahiya naman kung matapos ang dekada mong paghahanap ay hindi man lang ako magpapakita, hindi ba? Kaya naisip kong ako na mismo ang lumapit upang bigyan ka ng kapayapaan ng loob, ha. Nilunok ng Bald Demon ang kanyang laway, nanginginig ang mga tuhod at tumutulo ang pawis na parang ulan. Tumingin siya kay Zither Sword King, umaasang tutulungan siya. Boss, ikaw ang may pakana nito. Nasa teritoryo mo tayo, tulungan mo naman ako. Ngunit walang panahon ang Sword King sa kanyang hinaing. Inilabas niya ang 1,000 taong lumang Zither, pinakawalan ang mga daliri at naglabas ng malamyos na tugtugin. Mula rito ay sumiklab ang 7 espada ng enerhiya, diretsong tumama kay Zhu Fan. Sinasabi nilang ang madilim na Panginoon ng Diablo ay nasa ruwok ng lakas. Nais kong subukan ang aking abang kakayahan laban sa iyo kung mamarapatin mo. 7 Notes Obscure Sword, napatayo ang Bald Demon na mangha. Paanong naglakas loob ka, sigaw ni Kiaoer, ngunit itinuro lamang siya pabalik ni Zhu Fan. Napangisi si Zhu Fan mula sa trono, hindi man lang kumilos. Isang kalasag ang kusa nang nabuo sa paligid niya. Naglahong parang bula ang 7 atake ng Sword King nang tumama sa harang. Ni hindi man lang ito nakapagpagalaw sa kalasag, parang hampas ng sanggol. Nanlaki ang mga mata ng Zither Sword King, bumalot sa kanya ang lamig ng takot. Ang madilim na Panginoon hindi siya tao. Kahit ang 7 Notes Obscure Sword ko, wala man lang epekto. Halos hindi makapagsalita ang Bald Demon, nanginginig sa pagsisisi kung bakit pa niya pinatulan ang paghahanap sa ganoong klaseng kalaban. Hindi man lang nakayanan ng isang Sword King na saktan siya, paano pa siya? Agad siyang yumukod kay Zhu Fan. Patawarin mo ako, Panginoon. Wala akong magawa, inutusan lamang ako ng Zither Sword King. Ngumiti si Zhu Fan at humarap sa Sword King. Sapat na ba ang nasaksihan mo? Ngayon ako naman ang may katanungan. Bakit mo kailangang pag-aksayahan ng ganitong katagal upang ako'y hanapin?
Sa lahat ng Sword King, ikaw ang pinakakalmado at hindi nakikisangkot. Sa totoo lang, hindi pa nga kita itinuring na kaaway. Umiling ang Zither Sword King, saglit na natawa ngunit agad ding naglaho ang ngiti. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa iyong pagpapasensya, ngunit bago ko sagutin, nais ko ring itanong, balak mo bang pabagsakin ang Sword Star Empire? Balak ko, mabilis na sagot ni Zufan. Bakit? Hadlang sila sa aking landas. Kaya kailangan silang alisin. Diretso at tapat ang kanyang tinig. Alam niyang ang Sword Star Empire, bilang pinakamatibay sa gitnang lupain, ay tiyak na hahadlang sa kanyang mga plano. Kaya't wala siyang pagpipilian kundi wasakin ito. Tahimik na tumitig ang Zither Sword King, saka ngumiti ng may pag-asa sa mga mata. Kung ganoon, hayaan mong maging tapat din ako. Makipag-alyansa tayo. Nagtitigan sina Kiaoer at Sanzi, hindi makapaniwala, habang ang Bald Demon ay halos himatayin sa takot. Boss, anong pinagsasabi mo? Hindi mo pala balak siyang patumbahin kundi makipagtulungan. Ano to? Bakit ko naman pagkakatiwalaan ng isang tulad mo, malamig na tugon ni Zufan. Dahil pareho tayo ng layunin ang pagbagsak ng Sword Star Empire. Humugot ng malalim na hininga ang Zither Sword King. Bago pa man sakupin ng Sword Star Empire ang gitnang lupain, ang Liu Clan, ang aking angkan, ang may hawak ng Sundering Sword. Ngunit dumating ang Invincible Sword, isang henyo na tinalo ang lahat, at sa pilitang kinuha sa amin ang espada. Mula noon, bumagsak ang aming angkan, ngunit nanatili ang hangarin na balang araw ay mabawi ang aming sandata at mapuksa ang imperyo. Ang natutunan ko sa Sundering Sword ay bunga ng iniwang karunungan ng aming mga ninuno. Dahil dito, nakarating ako sa ranggo ng Sword King at nagawang manatili sa gitna ng kapangyarihan. Hanggang ngayon, walang hinala ang Invincible Sword. Matagal na akong naghintay ng tamang pagkakataon para maghiganti. Kaya't ako ang napili mong lapitan, tanong ni Zufan. Ilang dekada ko nang napansin ang palasyo ng Diablo, mas maaga kaysa iba. Noon ko pa naisip na ito ang magiging susi ko. Hindi ko lang alam kung gaano kalaki ang maabot ng iyong impluensya. Kaya nagtanim ako ng espiya. Ngumiti ang Zither Sword King. Ngayon ay natitiyak kong hindi na sayang ang aking paghihintay. Sa loob ng isang siglo, nakapagtatag ka ng isang puwersang kayang humarap sa 10 Sword King. At ikaw mismo, Panginoon, ay walang kapantay. Kapag nagsanib puwersa tayo, tiyak na babagsak ang imperyo. Nagkatitigan sina Kiaoer at Gu Santong. Maging si Kalbong Demonyo ay halatang litong-lito. Ano? Iyon lang pala ang dahilan ng lahat ng paniniktik niya, para makipagsanib puwersa sa Panginoon ng palasyo. Pero hindi ba't bahagi na ako ng palasyong demonyo? Anong pagsasanib ang sinasabi niya? Pakiramdam niya ay para siyang isang ahente doble, pero ngayoy tila isa lang palang payak na espiya. Magkabilang panig ang nais makipagtulungan, kaya't wala rin palang saysay ang mga pinagpaguran niyang panlilinlang. Ano pa nga ba ang silbi ng lahat ng iyon? Para lang maging tulay sa pakikipag-ayos. Matagal na natahimik si Zufan bago dahan-dahang umiling. Pinahahalagahan ko ang pagnanais ng Zither Sword King, ngunit hindi pa napapanahon. Kung ganoon siya kagarapalan at apurahan, mas lalo lamang magiging sagabal ang anumang ugnayan natin. Mas pipiliin kong lumaban ng mag-isa. Bakit ka nag-atubili, Panginoon ng Palasyo? Maraming dahilan, wika ni Zufan. Una, matatag pa rin ang imperyo at ang anumang digmaan ay lalo lang tatagal. At kung sakali mang magtagumpay tayo, malalantad ang aking palasyo at magiging sentro ng pansin ng iba pang mga lupaing makapangyarihan. Ang pinakamahalaga pa, napakaliit ng ating tsansa. Bakit mo nasabi iyan? Nanginginig ang tinig ng Zither Sword King. Isang pangalan lang ang binanggit ni Zufan. Ang walang katalong espada. Siya. Napahalakhak ang Zither Sword King. Panginoon ng palasyo, mahigit isang siglo nang hindi nagpapakita ang matandang iyon. Kung hindi pa patay, malapit na sa hukay, mahina, marupok. Tinanong mo na ba siya mismo? Napahinto ang Zither Sword King, may pag-atubili sa mukha. Si Baili Jingwei at ang emperador lang ang tunay na nakakaalam ng kalagayan niya. Tumango si Zufan. Tama. Hindi nila ipapakalat ang ganoong impormasyon, lalo na't napakaraming panganib na nagkukubli. Zither Sword King, kilala kang palalo at palabiro, ngunit ngayon ay malinaw ang iyong pagkabalisa. Kung hinayaan kong manaig ang pagkamuhi sa iyong puso, magiging pabigat ka lamang at madaling magpasya ng padalos-dalos.
Hindi tayo magtatagpo sa landas na yon. Paalam. Tumindig si Zufan at lumabas ng bulwagan kasama sina Kiaoer at Gu Santong. Nagmadaling sumunod ang Zither Sword King. Sandali, Panginoon ng Palasyo. Hindi iyon magiging sagabal. Matagal na akong naghintay, makapaghihintay pa ako ng ilang taon. Maaring ganoon ang sinasabi mo, malamig na tugon ni Zufan, ngunit iyan ang likas mong ugali. Kung ako'y magiging tapat, ayokong magdala ng pabigat. Ang taong walang disiplina at tanging paghihiganti ang pinaghuhugutan ng lakas ay hindi kailanman magtatabumpay. Ngunit paano tayo makikipagtulungan? Nanginginig ang tinig ng Zither Sword King. Huminto si Zufan. Matalino ka, Sword King. Dapat mong malaman na hindi laging nangangahulugang magkahawak kamay ang pakikipagtulungan. Sapat nang magtagpo ang ating mga layunin. Iba man ang ating mga motibo, iisa pa rin ang ating target. At kung alam mo iyon, alam mo rin kung paano tayo maaaring magtulungan. Hahaha. Natahimik ang Zither Sword King. Kung may oras ka, dagdag ni Zufan habang lumalakad palayo, gumawa ka ulit ng tula. Ang unay kawili-wili, pero baka mas mainam pa ang susunod. Nanatiling nakatitig ang Sword King sa kamalalim na napabuntong hininga. Kakaiba ang madilim na Panginoon ng demonyo. Muli na namang nakatagpo ng katapat si Bailey Jingwei. Ginoong Sword King, kaya mo bang? Bago pa man matapos ang tanong ni kalbong demonyo, nagmistulang usok na duguan ang kanyang katawan at naglaho sa hangin. Nang bumaba ang kamay ng Zither Sword King, walang bakas ng emosyon sa kanyang mukha. Alam mo na ang hindi dapat malaman. Sa kalsadang matao, naglalakad ang tatlo. Naiinis si Gu Santong habang lumilingon. Ama, ano nang gagawin natin sa traidor na yon, si kalbong demonyo? Umiling si Zufan. Hindi iyon traidor, kundi espiya, isang espiya na ilang dekadang nagkubli sa ating palasyo. Alaga siya ni Liu Mubay, at hindi niya hahayaang masira ang relasyon namin dahil lang sa ganoong kaliit na bagay. Si Liu Mubay na mismo ang gagalaw. Hayaan mong linisin ng bawat isa ang sariling aso, hindi tayo dapat manghimasok. Pero, napangiti si Zufan. Kung ikaw ba'y nasa kalagayan niya, hahayaan mong manatili ang taong nakasaksi sa iyong palihim na pagpupulong kasama ang Panginoon ng Palasyong Demonyo. Hahaha! Inalis niya si kalbong demonyo dahil simulat sa pool ay plano na niyang gawin yon. Napabuntong hininga si Gu Santong at tumango. Ama, usisa ni Kiaoer, tungkol ba sa tulang kumalat sa buong lupain ang binanggit mo kanina? Ang dating ay parang gusto nating pabagsakin ang imperyo. Si Liu Mubay ba ang nagpakalat? Malamang sagot ni Zufan. Sa tono pa lang niya, halatang nais niyang masilayan ang pagbagsak ng Sword Star Empire. Ang tulay isa lamang niyang paraan para maghasik ng apoy. Alam niyang tayo lang ang may lakas na lumaban, kaya ipinakalat niya yon upang lumala ang alitan. Kahit wala tayong balak sa imperyo, naging kaaway na nila tayo. At iyon lang naman ang nais niyang mangyari. Umiling siya at nagpatuloy, minsan, mas mabagsik ang chismis kaysa espada, lalo na kung direktang tinatamaan ang damdamin ng isang pinuno. Kaya't binanggit ko ang tula upang tingnan ang kanyang reaksyon, at sabay ipaalala na alam kong siya ang may kagagawan. Ayokong magamit lang. Ako ang magpapasya sa labanang ito, hindi siya. Tumango sina Kiaoer at Gu Santong. Ngunit biglang sumingit sa kanilang pandinig ang usapan ng ilang nagbabalita sa lansangan. Uy, narinig mo ba? Tutugisin daw ng Dragon Cleaving Sword King ang pinuno ng Luo Alliance sa kanlurang lupain. Isang Sword King laban sa isang pinuno ng alyansa. Hindi ba't sobrang kababawan naman noon? May dangal din siya dapat isipin. Hindi iyon kababawan. Utang na loob iyon mula pa 1,000 taon. May nagdala ng nawawalang painting at humiling ng paghihiganti para sa imperial na pamilya. Bahagi iyon ng kanilang mundo at marahil ay wala nang makikialam na iba pang lupain. Pero haligi ng kanlurang lupain ang pinuno ng Luo Alliance. Kung siya'y mawala, bahagi pa rin siya ng mundong iyon. Walang makakataka sa hinanakit. Sa bawat salita, lalong humigpit ang mukha ni Zufan. Si Dan Qingshen tinutugi si Yunhai, bulong niya nanlalamig. Ama, gusto mo bang ako na ang pumigil sa kanya? Alok ni Gu Santong. Umiling si Zufan. May mali rito. Bakit alam ng buong mundo ang planong ito ni Dan Qingshen? Ano pong ibig mong sabihin? Tanong ni Kiaoer. Ang lihim na pag-atake ay laging tagumpay. Si Dan Qingshen ay kilalang tahimik,
at ang nag-utos sa kanya ay hindi magbubunyag ng plano. Bakit ngayon palang ipinagmamalaki na? Maliban na lang kung tiyak na tiyak siya. Sandaling nag-isip si Zufan bago tumingin sa mga anak. Kiao Sanzi, tuklasin niyo ang magiging tugon ng 5 lupain tungkol dito. Ako na ang haharap kay Dan Qingshen. Pakiramdam ko'y isang bitag ang lahat ng ito. Sabay na yumuko ang dalawa. Opo, Ama. Samantala, sa bundok Blackwind, sa punong tanggapan ng Luo Alliance, nagsasaya ang buong bulwagan sa espesyal na okasyon, ang ingranding kaarawan ng kanilang pinuno, si Luo Yunhai. Wala silang kamalay-malay sa nakaambang panganib. Nagdatingan ang mga tanyag na panauhin mula sa iba't ibang lugar ng kanlurang lupain. Maging ang 9 na sekta ay naroon upang magbigay galang. Pinunong Luo, naway maging mahaba at maligaya ang iyong buhay. Sect Leader Li, pumarito ka, maupo ka. Pinunong Luo, malaking karangalan para sa akin na ikaw mismo ang sumalubong. Clan Head Zhang, nararapat lamang iyon. Ang iyong pagdalo ang tunay na parangal, hahahan. Magkatabi sina Luo Yunhai at Yu sa harap ng bulwagan, pilit na nakangiti habang sasalubong sa bawat panauhin. Napatingin si Luo Yunhai kay Yu at may pait sa ngiti niya. Yu, karapat-dapat ba talagang ipagdiwang ang isang kaarawan sa edad na 150? Sabi ko naman sa'yo na huwag nang gawin ito pero nagpumilit ka. Kita mo na abalat nakakapagod. Namilog ang mga mata ni Yu saka siya sinamaan ng tingin. Kasalanan mo rin naman yan. Simula pa 100 taon na ang nakalilipas, nais mo nang makihamok sa kapangyarihan. Para magawa iyon, kailangan nating magkaroon ng ugnayan sa lahat, at ang ingranding kaarawan ang pinakamainam na pagkakataon. Si Steward Zhuge pa nga ang nagsabi, maliit na selebrasyon tuwing 5 taon at malaking pagtitipon tuwing 10 taon. Imbitahan ang lahat ng tanyag at makapangyarihan sa kanlurang lupain at unti-unting patibayin ang pangalan ng Luo Alliance. Nakakapagod man, hindi mo maikakaila ang bunga. Ngumiti siya ng matamis. Sa mga nagdaang dekada, mabilis na lumago ang ating alyansa, at lalong naging mabigat ang boses mo sa kanlurang lupain. Mas higit pa kaysa sa Double Dragon Manor na laging nakakulong sa sarili. Sigurado akong mas pinagkakatiwalaan ka na ngayon ng 9 na sekta kaysa sa kanila. Isang matagumpay na plano ni Steward Zhuge. Napabuntong hininga si Luo Yunhai at tumango. Oo, mahusay ang naging bunga. Dumami ang ating kaalyado. Nalulungkot lang ako na nadadamay ka sa hirap. Giliw, tungkulin ko ito. Namula ang pisngi ni Yu may ngiting mapagmahal. Napatingin si Luo Yunhai sa paligid, nagtataka. Ngunit saan na naman napadpad ang batang iyon? Tumingin-tingin si Yu sa paligid, puno ng pagtataka. Nasaan siya? Wala rin akong nakikitang mga alalay niya. Kanino mo sinasabing alalay, Yu? Lumapit ang isang matangkad na lalaking nasa kalagitnaan ng edad, nakangiti. Ha. Yung binatilyong yon, ilang taon ng sunod sa anak mong maganda, parang asong ulol na hindi mataboy. Kahit anong gawin, hindi umaalis, parang anino. Bakit hindi na lang ninyo ayusin at gawing formal? Napangiwi si Yu at mariing huminga. Gusto mo lang? Ano bang ipinagmamalaki ng anak mo para itapat sa anak ko? Natawa si Luo Yunhai. Kapatid naksing yun, bata pa sina si Fan at Genshan. Bigyan na lang natin sila ng ilang taon pa. Bata pa. Ha. Tumawa si Longsing yun na puno ng pag-asa. Kapatid na Yunhai, simulat sa pool sa Tenyu pa nagsimula ang ating pagkakaibigan. Magkasama nating itinayo ang Luo Alliance. Lumaki silang magkasama, parang mga magkasintahan mula pagkabata, tanging isa't isa lang ang nakikita. Bakit hindi na lang natin gawing opisyal? Magkasintahan daw. Ni hindi nga pinapansin ng anak ko ang anak mo. Binagsakan ni Yu ng malamig na tingin si Longsing yun, habang si Luo Yunhai ay natawa na lamang. Longsing yun. Hanggang ngayon, bulok pa rin ang ugali mo. Alam ng buong alyansa na walang silbi ang anak mong yan. Paano siya maitutugma sa pinagmamalaki ng Luo clan, may sigaw mula sa malayo. Sino yon? Sino ang lumalait sa anak ko? Mabilis na bumaling si Longsing yun, tapos ay nanunuya nang makita ang nagsalita. Aba, ano bang pakialam mo? Hindi ka naman bahagi ng Luo Alliance, huwag kang makisawsaw. Thump. Lumapit ang isang malamig ang mukha na lalaking nasa edad, may hati ang bigote at matalim ang mga matang tumatarak.
Siya si Xi Qianxiang, panganay na anak ni Xi Xiaofeng, isa sa 7 nagtatag ng Luo Alliance at venerable ng Sword God Sect. Una niyang binati si Luo Yunhai, iniabot ang kanyang mga regalo, bago humarap kay Long Xingyun. Hindi man ako, pero ang ama ko ay kabilang sa alyansa. Lumaki rin ang anak ko sa loob nito. Maaari mong sabihin kahit ano, pero pagdating sa kasal ng mga kabataan, may karapatan akong magsalita. At ano naman ang kinalaman mo rito, singhal ni Long Xingyun? Lahat. Tumindig si Xi Qianxiang, muling yumuko ng mga kamay. Ang anak ko ay labis na humahanga sa anak ng Luo clan. Kapatid na Yunhai, mulat sa pool ay nahumaling ako sa espada at hindi ko siya naturuang mabuti. Salamat sa iyong pangangalaga sa kanya. Ngayon na siya ay ganap ng lumaki, nais kong tuparin ang tungkulin ko bilang ama. Nakikita ko ang tapat niyang damdamin para sa iyong anak, kaya't buong pagpapakumbaba kong hinihiling ang kanyang kamay. Sabay na napayuko sa katahimikan sina Luo Yunhai at Yer. Isa na namang dumating para magmungkahi ng kasal. Kung ganoon, hindi ko na kayo pahihirapan, punong-pinuno ng Luo Alliance, mariing tugon ni Long Xingyun na may mapanuksong ngiti. Muli niyang binati si Luo Yunhai. Kapatid na Yunhai, tapos na ito. Pag-usapan na lang natin ang mga detalye mamaya. Anong tapos na? Maglahok ang arian, itinulak siya ni Xi Qianxiang at siya ang pumwesto sa harap ni Luo Yunhai at Yer, nag-aalay ng kanyang sinseridad. Tinadyakan siya ni Long Xingyun. Umalis ka na nga ng Tianyu pero nakikialam ka pa rin sa mga usapin dito. Nagbangayan ang dalawang matagal ng magkaibigan, parang mga magbabalat sibuyas. Hindi sila nagkasakitan, ngunit ang eksena ay hindi maliit. Napailing si Luo Yunhai, walang magawa. Sword God Sect leader ay dumating na. Ipinahayag ng tagapagbalita. Napangiti si Wen Tao at binati ang lahat, ngunit napatigil nang makita ang eksena. You! Venerable Xi, bakit ni? Senior brother! Napakurap si Xi Qianxiang at huminto sa pagtatalo. Tumingin si Wen Tao sa kanila at nagtawanan. Ha ha ha! Ang saya naman dito. Venerable Xi, parang napakagaan ng loob mo ngayong nasa bahay ka, di tulad ng istriktong asal mo sa sekta. Nagkunwari lang na dumungaw ng mata si Xi Qianxiang, ngunit nakangiti rin. Sect leader Wen, ang tagal nating di nagkita, binati siya ni Luo Yunhai. Iwinasiwas ni Wen Tao ang kamay. Huwag ka nang maging formal. Tayo'y magkakapatid. Hindi ko makakalimutan kung paano ako binantayan ng Luo clan noong digmaan laban sa 5 lupain. Likas lang iyon. Ang pagsali ng Luo clan sa siyam na sekta ay dahil sa suporta ng sect leader Wen. Ginawa natin yon para kay kapatid na Zhou. Pero iniligtas mo ang buhay ko na higit pa sa lahat. Kaya mula noon, pamilya na tayo. Kapatid na Luo, binabati kita. Ngumiti rin si Luo Yunhai at buong sinseridad na bumati pabalik. Dumating na sina Hellion Flame Sect Leader Yan Mo at Ultimate Clarity Sect Leader Wu Qingqiu. Dumating ang dalawa, magaang ang mga hakbang. Tumawa si Wu Qingqiu. Mga kapatid, nandito na kayong lahat. Mukhang kami ang nahuli. Ako na lang ang inom para bumawi, hahaha. Yunhai, binabati kita. Dapat sana'y magdaos din ako ng sarili kong malaking kaarawan, pero tayo'y mga pinuno na ng sekta at hindi nakabilang sa mundong sekular. Kaya't sapat na itong pagkakataong muli tayong magkita. Ngumiti si Yan Mo at nagbigay galang kasabay ni Wu Qingqiu. Sect leader Wu, huwag kang magbiro. Ang mga kaugalian ng mundong ito ay maliit na bagay para sa mga nakahiwalay na sekta, biro ni Luo Yunhai. Nag-usisa si Wen Tao. Ano na ang balita kay Lin? Hindi pa rin niyo siya natatagpuan hanggang ngayon? Wala na si Zufan, kaya't siya na ang itinuturing na pinakamataas sa kanluran. Nagbigay ng thumbs up si Wen Tao. Huwag mo nang ipaalala. Pagkatapos ng digmaan, ilang araw lang matapos siyang bumalik, nawala na si Bunso. Wala na kaming balita mula noon. Napabuntong hininga si Wen Tao. Marami ring matatanda ang naglaho matapos ang digmaan. Para bang pawang nagkulong na lamang at iniwan ang paghahangad sa kapangyarihan at yaman. Nagkatinginan ang mga lalaki at tumahimik. Lubhang nanghina ang 4 na lupain, lalo pang lumayo sa antas ng gitnang rehiyon. Mga kapatid, ngayon ay kaarawan ko, kaya't iwaksi muna natin ang lungkot. Halina't magsaya at magpakalasing. Anyaya ni Luo Yunhai upang iangat ang kanilang damdamin. Naghalakhakan ang mga lalaki. Tama. Inumin na.
Hanggang sa dapit hapon ay patuloy ang pagdating ng mga panauhin. Habang sinusuri ang talaan ng mga regalo, nagkatinginan at napakunot noo sina Zhu Changfeng at Leng Wuchang. Mga katiwala, bakit ganyan ang itsura ninyo? Tanong ng isang tinig. Nagbigay galang ang dalawa. Binibini. Kinuha ni Luo Yunchang ang talaan at mumiti. Mga pilulang ika-9 na antas, sandatang espiritual na ika-10, sangkap na ika-11. Taon-taon ay tumataas ang halaga ng mga handog. Unti-unti nang kinikilala si Yunhai, hahahay. Ngunit hindi pa malinaw kung mabuti o masama ang kahihinatnan, buntong hininga ni Zhu Changfeng. Nagtaka si Luo Yunchang. Nagpatuloy si Zhu Changfeng. Binibini, inaasahan na namin ito mula nang piliin ng punong pamilya na akyatin ang matarik na hagdan ng kapangyarihan, anuman ang kapalit. Anong ibig mong sabihin? Taon-taon, lalo lamang nagiging hindi masaya ang Double Dragon Manor. Muling bumuntong hininga si Zhu Changfeng. Sa loob ng isang siglo, mabilis ang paglago ng Luo Alliance, at maraming puso ang nahalina. Ngunit habang lumulubog ang kinabukasan ng kanluran, lalo namang nawawalan ng kasiyahan ang Double Dragon Manor. Noong unang 50 taon, laging may ipinapadalang sugo sa kaarawan ng punong pamilya, dala ang mga regalong pumupuri. Ngunit nang lumakas ang ating alyansa, at higit na sinunod ng kanluran ang ating pamumuno, unti-unting lumamig ang manor at lumiit ang kanilang mga regalo. Sa nakalipas na 30 taon, wala nang dumating ni isa. At iyon ang panahon na rurok ng ating impluensya. Umabot pa sa puntong kapag may pulong ukol sa depensa, nilalampasan na ang manor, at ang 9 na sektay diretsyo nang sa atin nakikipag-usap. Parang nilalaktawan ang kapangyarihan ng isang emperador sa kanyang sariling palasyo, na karaniwang nagbubunga ng kamatayan. Nanginginig ang kilay ni Luo Yunchang. Ibig mong sabihin, nais ng Double Dragon Manor na. Hindi pa naman umaabot doon, agad na sagot ni Zhu Changfeng. Napakahalaga ng Luo Alliance sa kanluran. Hindi kikilos laban sa atin ang manor nang walang sapat na dahilan, maliban na lang kung nais nilang isakripisyo ang kanilang kataas-taasang posisyon. May sariling batas ang daigdig ng mga mandirigma. Kung sila'y maglulunsad ng digmaan nang walang matibay na dahilan, kamumuhian at itatakwil sila ng lahat. Ngunit laging nakabantay ang kanilang mga mata, naghihintay sa ating pagkakamali. Kapag tayo'y nagkamali ng malaki, saka sila kikilos. Kaya't habang lumalala ang sitwasyon, mas lalo nating kailangang maging maingat at umiwas sa anumang gulo. Tumango si Luo Yunchang at napabuntong hininga. Ito ang pinili ni Yunhai, at kailangan niyang pasanin ang bigat at panganib nito. Noon pa'y sinabi na ni Zhu Fan sa kanya bago umalis. Dapat handa na siya. Handang-handa ang punong pamilya na marating ang rurok. Likas ang pagkakahawig niya kay Steward Zhu. Totoo, mulat sa pool si Zhu Fan ang naging gabay niya. Napatitig si Luo Yunchang sa kalangitan, may ngiting maningning. Sa gitna ng magarbo at mainay na bulwagan, abala ang lahat sa pag-upo sa kani-kanilang mesa. Dumating si Luo Yunhai kasama ang kanyang may bahay at dahan-dahang naupo. Ngumiti siya at nagbigay galang, mga pinuno ng sektang kagalang-galang, mga venerable, mga patriarka ng mga angkan, at mga nakatatanda, malaking karangalan para sa akin na narito kayo upang ipagdiwang ang aking kaarawan. Ang Luo Alliance at ako mismo ay taos-pusong nagpapasalamat. Sabay silang yumukod ng kanyang asawa. Luo Alliance leader, masyado kang mapagpakumbaba, hahaha, sagot ng mga panauhin na agad ding nagbalik ng galang. Muling nagsalita si Luo Yunhai, ilang araw pa lamang ang nakalilipas nang makapagpulong ako at ang 9 na pinuno ng sekta upang talakayin ang depensa sa hangganan, kaya't naging mabilisan ang pagdiriwang na ito. Naway inyong ipagpasensya kung may pagkukulang. Muli silang yumukod ng sabay. Walang kaso, Luo Alliance leader, sagot ng lahat ng may kababaang loob. Banayad at magiliw ang kanyang kilos, ngunit malinaw sa mga batikang kultibador ang ipinapahiwatig nito. Ang pakikipagpulong ni Luo Yunhai sa 9 na pinuno ng sekta ukol sa depensa ng hangganan ay malinaw na tanda ng kanyang katayuan bilang punong marshal ng buong kanlurang lupain. Ngunit tinawag niya pa ring mga kapatid, ang 9 na sekta, ipinapakita ang malapit na ugnayan nila. Ang ganitong posisyon ay hindi lamang natatangi, kundi matatag, at sinumang magtangkang tutulan ito ay para na ring sumira sa sariling kinabukasan. Ngunit sa paraang magalang at puno ng kabaitan inihayag ni Luo Yunhai ang lakas ng kanilang samahan. Malakas kami, ngunit hindi mapanil. Nirerespeto at isinasaalang-alang namin ang lahat.
Kung hindi, bakit siya magbibigay ng 2 beses na pagyukod sa bawat panauhin? Dahil dito, lalo pang nahikayat ang lahat na igalang at makipagkaibigan sa Luo Alliance. Ang pagpapakita ng kapangyarihan ay magdudulot lamang ng paglayo ng mga tao. Ipinakita ni Luo Yunhai na bagamat sila'y makapangyarihan, siya ay banayad at maingat, at dahil dito, nabawasan ang pangamba ng mga panauhin. Nilingon niya ang paligid at nakita ang masasayang ngiti ng bawat isa, at napangiti rin siya. Lalo pang dumami ang kakampi ng Luo Alliance. Ngunit biglang naputol ang kasayahan nang may umalingaw-ngaw na nakakaasar na halakhak, hahaha, kaarawan ng pinuno ng Luo Alliance, at hindi ako inanyayahan. Ginoo, hindi kayo maaaring pumasok. Ginoo, lumayas ka. Isang matandang lalaking 3 metro ang taas, na puti ang buhok, ang biglang pumasok sa bulwagan kasunod ng kaguluhan sa labas. 5 kabataang mayabang at mabangis ang sumunod, bawat isa'y may taglay na lakas ng Genesis stage. Sinubukan silang pigilan ng mga gwardya, ngunit tinabig lamang sila. Nagulat ang ilang panauhin at napabulong, siya ba ay si Qin Hao, pinuno ng Qin Society? Bakit narito siya? Hindi ba't may alitan sila ng Luo Alliance? Siguradong manggugulo siya. Magiging interesante ito. Bulong ng iba at agad na natahimik ang paligid habang nagmamasid sa dalawa. Alliance leader, pinilit nila kahit anong tangka naming pagpigil. Walang problema, umalis ka na, sagot ni Luo Yunhai, pinatigil ang gwardiya. Pagkatapos ay humarap siya sa matanda at nagbigay galang, Society Head Qin, ano ang dahilan ng iyong biglaang pagbisita? Mariing tumingin si Luo Yunchang at malamig na nagsalita, tama siya, hindi ka naman inanyayahan. Ano ang nagtulak sa iyo upang sumugod dito? Umiling na may pang-uuyam si Qin Hao, dalaga, kilala ko ang iyong matigas na ugali, ngunit hindi mo ba man lamang igagalang ang kaarawan ng iyong kapatid? Ang ating mga angkan ang pinakamalaking puwersa sa kanluran. Hindi ba't nararapat lamang na maimbitahan din ako? Naisip ko marahil ay nakaligtaan lamang ni Alliance Leader Luo, dala ng pagiging abala niya sa hangganan. Kaya narito ako ngayon, upang magbigay pugay at batiin siya ng mahabang buhay, hahaha. Humph, wala kaming pangangailangan sa mga mananalisi tulad mo, tugon ni Luo Yunchang na may pangungutya. Kung inaasahan mong pareho ang aming pakiramdam, pasensya na at nadismaya ka. Hindi napigilan ng mga panauhin ang pagtawa, kaya't nangitim lalo ang mukha ni Qin Hao. Alam ng lahat sa kanluran na ang Luo Clan ang unang bumuo ng isang makapangyarihang alyansa ng mga angkan. Lahat ng sumunod na pagtatangka ng iba ay pawang panggagaya lamang, mahina at hindi matagumpay, maliban sa Qin Society na pilit humahabol sa modelo ng Luo Alliance. Ngunit sa mata ng madla, ang nauna ay isang bayani, habang ang nanggagaya ay walang halaga. Kaya't kahit may suporta pa ng Double Dragon Manor ang Qin Society, mananatili silang pangalawa at natatabunan. Kaya't ang salitang Nikopya ni Luo Yunchang ay tumama ng diretsyo sa kanyang sugat. Alliance Leader Luo, kung gayon ay hindi mo nga intensyon na imbitahan ako, madiin na wika ni Qin Hao. Ngunit ngayong narito na ako, hindi mo ba ako itataboy palabas? Laban iyon sa mismong prinsipyo ng inyong alyansa. Ngumiti si Luo Yunhai, umupo ka, Society Head Qin. Walang kaso ang magdagdag ng isang plato. Ngunit tumanaw ng paghamak si Qin Hao at tumangging makisama, hindi ko binabalewala, ngunit malinaw na ayaw mo akong makita. Kaya alis na ako. Ngunit hindi ako makakaalis ng walang regalo, lalo na sa iyong kaarawan. Mga tao, dalhin ang regalo. Agad yumuko ang isang matipunong tauhan at inilabas mula sa kanyang singsing ang isang 3 metrong kahong gawa sa pulang kahoy. Napasulyap si Luo Yunhai, sinusuri ang motibo ng matanda. Ngunit kumislap ang mga mata ni Qin Hao at binuksan ang kahon. Isang nakasisilaw na liwanag na pula ang bumulaga sa lahat. Napasinghap ang mga tao, isang espiritual na espada ng ika-12 antas. Ngumisi si Qin Hao at nagbigay ng mapanuyang yuko, ito ang aking handog kay Alliance Leader Luo, isang kayamanang karapat-dapat sa isang bayani. Tanggapin mo, Alliance Leader. Nagumpugan ang bulungan ng mga panauhin. Isang ika-12 antas na espiritual na sandata. Bihira iyon. Paanong napasa kamay niya ito? Ganitong uri ng kayamanan ay pambihira kahit sa buong mundo. Marahil ni Double Dragon Manor ay wala ring ganito. At kung meron man, tiyak nakakaunti lang, marahil 2 o 3. Sa ibang mga lupain, baka wala pa ni isa. Lahat ay napatitig sa kumikislap na pulang liwanag na mangha. Pati si Luo Yunhai ay natigilan.
Lumapit si Leng Wuchang at bumulong, "Clan Head, malinaw na nanggugulo si Qin Hao. Malamang ipinadala siya ng Double Dragon Manor upang pigilan ang ating paglakas. Sa mismong kaarawan mo, kung hindi mo masusupil ang eksenang ito, tiyak na mas marami pang kakampi ang lilipat sa Qin Society." Tumango si Lu Yunhai, napansin ang paghanga sa mukha ng mga panauhin. Dumating siya upang magpakitang gilas at maagaw ang aking mga kakampi. Kung hindi ko siya mapipigilan, mahahigitan ng Qin Society ang Luo Alliance. Ngunit paano siya lalaban kung isang ika-12 antas na espiritual na sandata ang pinapakita nito? Napabuntong hininga siya at bumulong kay Q Yanhai, "Elder Q, ikaw ang pinakamagaling sa pagpapanday sa alyansa. Mayroon ka bang obra na kayang itapat dito?" Napailing si Q Yanhai, "Clan Head, hanggang ika-10 antas lamang ang kaya kong gawin, at sa pinakamabuti ika-11. Wala akong maihahambing sa isang perpektong ika-12 antas na sandata." Napasinghat si Lu Yunhai at muling tumitig kay Qin Hao, walang maisip na tugon. Samantala, bumulong si Wu Qingqiu kay Wen Tao, "Narinig ko na hindi na ganoon kainit ang Double Dragon Manor sa Luo Alliance, kaya't ipinupusta nila ang Qin Society upang maging panimbang. Ngayon ay malinaw na totoo ang tsismis. Kahit hindi pa nila tuwirang ibinigay ang sandatang iyon, ang pagpapakita nito bilang regalo ay sapat ng patunay ng kanilang layunin." Umiling si Wen Tao at napabuntong hininga, tunay niyang kumikilos na ang Double Dragon Manor. Ngunit tanong ko lang, sila pa rin ba ang makapangyarihang manor na kilala natin noon? Ha! Noon walang sumasagabal sa kanila, kaya't hindi nila kailangang magbago. Ngunit ngayon ay lumalawak na ang impluensya ng Luo Alliance, lalo na sa larangan ng kalakalan at paggamit ng banal na batong salapi. Doon sila higit na nangibabaw kaysa sa Double Dragon Manor. Kaya't napilitan ang Manor na mag-iba ng taktika upang makuha muli ang kanluran. At ngayon ko mas naintindihan kung bakit binilinan tayo ni kapatid Zuo na umiwas sa bulok na mundong ito kung nais nating marating ang Dao, sagot ni Wu Qingqiu. Tumango si Wen Tao, nakikita sa kanyang mga mata ang pagkadismaya. Nilingon ni Qin Hao ang lahat na nakatulala at namutla sa pagkabigla, may masamang ngising nakalapat sa kanyang mukha. Magalang niyang itinupi ang kamay, ngunit halatang may halong pang-uyam. "Mga ginoo't ginang, pinili ko ng buong ingat ang Pyro Cloud bilang handog sa ating pinunong alyansa. Hindi ako basta kukuha ng kung ano-anong bagay, lalo na't sa isang mahalagang okasyon, gaya ng marinal na kaarawan. Pest! Bihira na nga ang mga sandatang espiritual na ika-12 baitang sa buong daigdig, tapos sasabihin mong basta mo lang napili. Para bang may bulto-bulto ka niyan?" Hambog! Nagreklamo sa loob ng kanilang isipan ang mga bisita, ngunit hindi maikakaila na kumakabog ang kanilang puso sa ningning ng espiritual na espada. Kumikilos si Qin Hao na para bang bagong yaman, at kasama ng ganitong asal ay ang mga pakinabang nito. Ang mga bagong mayaman ay madalas magbulag-bulagan sa kinang ng pera, at sisiguraduhin nilang mabibigyan din ng pabor ang kanilang mga kaibigan. Sino ba ang santo? Kapag oras na ng pangangailangan, marami ang handang magwaldas ng yaman, at doble pa kung galing sa isang hambog na gaya niya. Bagamat may hidwaan kami ni Pinunong Luo, marunong pa rin akong lumampas doon. Ipinapakita ko ang buong paggalang sa pamamagitan ng pag-aalay ng espiritual na sandata na ito, isang ika-12 baitang nahiyas. Kilala ni Qin Hao ang mga matang iyon, ang pagkainggit, ang pananabik, kaya't lalo siyang ngumisi, habang iniaabot ang makinang na pulang espada kay Lu Yunhai, may kasamang malamlam na titig na tila nanunukso. Bahagyang kumislot ang mata ni Lu Yunhai, napapigil sa inis sa nakakangitngit na ngisi. Kung tatanggapin niya, talo siya sa laban. Si Qin Hao ay hindi tunay na panauhin, basta na lamang itong sumulpot upang maghandog. Lahat ng senyales ay nagsasabing dapat niyang tanggihan, sapagkat ang pagtanggap ay maaaring masabing katakawan. Kung tanggapin ito ng alyansang Luo, iisipin ng buong mundo na sabik sila sa yaman ng lipunang Qin. Isang dagok sa aming dangal. Ngunit kung tatanggihan, panalo pa rin si Qin Hao. Isang bihirang sandata ang basta itatapon, at tiyak na makikita ng lahat na nakakasakit ang pagtanggi. Gayunman, para kay Qin Hao, nakamit na niya ang pakay, pahiyain ang alyansang Luo. Tiyak, talo pa rin sila sa isang banda. Napabuntong hininga si Lu Yunhai at nagsalita, "Ginoong Qin, pinahahalagahan ko ang iyong kagandahang loob, ngunit napakahalaga ng handog na ito para tanggapin ko." Talaga ba? Kung ganoon, sisiguruhin kong mas mura ang dala ko sa susunod, hahaha.
Walang pag-aatubili, itinabi ni Kinhao ang espada at pinukol ng mapanghamong tingin ang mga tagasunod ni Luo Yunhai. Halos magliyab ang mata ni Luo Yunhai sa galit. Itinaas ni Kinhao ang kamay bilang pagbati sa lahat ng bisita at mumisi, may isa pa akong magandang balita sa maswerteng araw na ito. Sa ika-10 ng Mayo sa susunod na taon, ipagdiriwang ko ang aking ika-260 kaarawan. Inaanyayahan ko kayong lahat. At kay Pinunong Luo, bagamat hindi mo ako inimbitahan, buong galak kitang iniimbitahan ngayon. Hinihintay ko na ang iyong regalo. Sigurado akong mas malaki ito kaysa sa kayang ibigay ng lipunang Qin, hahaha. Umalis na tayo. Naglakad palabas si Kinhao na animoy nagwagi, iniwan ang alyansang Luo na tila napahiya at nadungisan ang pangalan. Nagdilim ang mga mukha ni Luo Yunhai at ng kanyang mga kasama, mahigpit ang pagkakakuyom ng mga kamao. Nagkatinginan ang mga bisita, naguguluhan. Walang sinumang gustong matahin ng isang tila hamak na nakalalamang. Hush! 3 kabataang figura ang humarang kay Kinhao. Sandali lang, matanda. Sino ang naglalakas loob humarang sa pinuno ng lipunang Qin? Agad na nag-init ang ulo ng isang tauhan at handa ng umatake, ngunit pinigil siya ni Kinhao. Nang makita kung sino ang mga ito, napangisi siya. Kung hindi ako nagkakamali, ang dalagang tagapagmana ng Alyansang Luo, kasama ng 2 binatang marangal. Ano ang maitutulong ko sa inyo? Sina Luo Sifan, Long Jianshan, at si Nianyang ay naglakbay ng 3 buwan para lang makarating sa kapistahan ng kanilang pinuno. Kaya nang makita nilang pinahihiya ng matandang ito ang kanilang samahan, nag-apoy ang galit nila. Ngumiti si Luo Sifan, Uncle Qin, naparito ka ba upang bumati sa aking ama? Bakit ka umaalis nang dala pa rin ang iyong regalo? Ganoon ba ang kaugalian, ang magdala tapos alisin? Hahaha, iha, ayaw ng iyong ama sa handog ko, kaya't wala akong magagawa kundi bawin ito. Ayokong dumilim pa ang kanyang kaarawan, kaya mas minabuti kong lumisan. Talaga? Hindi nagustuhan ni ama? Pwede ko bang makita? Kung iyon ang nais mo, iha. Pero sigurado akong wala kang mapapansin na kakaiba. Ikaw pa, anak ng Alyansang Luo, marahil ay nasanay ka na sa higit pang maririkit na bagay. Hindi ka dapat magpakita ng pagkahumaling sa ganito kababa, hahaha. Nakatingin si Kinhao na puno ng paghamak, ngunit may sabik ng muli niyang buksan ang kahon, umaasang makikita ang pamangha ng dalaga. Muling kumislap ang liwanag ng pyrocloud, nagpabilis ng tibok ng puso ng lahat. Maging ang 3 ay namangha. Pa! Mabilis na isinara ang kahon at muling nagdilim ang paligid. Ngumisi si Kinhao, ano sa tingin mo, binibining Luo? Nakakita ka na ba ng ganyan? Yan ba ang ipinagmamalaki mo? Kaya pala tinanggihan ni ama ang basurang iyan. Bahagyang nakangisi si Luo Sifan, nakatagilid ang ulo. Ang galing mo sa pagpapakita, pero natural lang natanggihan iyan ni ama. Ngunit dahil ikaw ay tumatanda na at walang kahit bahagyang pakundangan ang ipinakita sa iyong malasakit, ako na lang ang tatanggap. Iwanan mo na lang at umalis ka na. Sifan! Malakas ang sigaw ni Luo Yunhai. Hindi niya kailanman maaaring tanggapin ang regalo sapagkat masisira ang kanilang pangalan. Ngunit nagkunwari si Luo Sifan na walang naririnig, nakatitig kay Kinhao ng buong tapang. Tuwang-tuwa si Kinhao. Kung gayon, para sa pinunong Luo ay walang halaga ang aking yaman, ngunit para sa kanyang anak ay isang kayamanan. Sino ba sa inyo ang bulag? Hindi tumugon si Luo Yunhai, nananatili lamang ang madilim na ekspresyon. Pa! Agad na inagaw ni Luo Sifan ang kahon at inilapag sa mesa. Tama na ang satsat, akin na yan. Sabi ko na, kukunin ko na ang laruan mong iyan. Anong ginagawa mo, Sifan? Galit na sigaw ni Luo Yunhai. Ngunit lalo lamang pinagtawanan ni Kinhao, kaya pala may pakialam ka rin pala sa regalo ko. Bakit pa nagkunwari kanina? Hahaha ni. Halos umagos ang dugo sa bibig ni Luo Yunhai sa sobrang inis, habang patuloy ang halakhak ni Kinhao. Matanda, sa tingin mo ba atupagin ni ama ang isang patpat na yan? Ayoko lang na makita kang naglakbay ng malayo tapos tatanggihan ka. Nakakaawa naman. Ngumisi si Luo Sifan, napakarami na naming kalat na gaya niyan. Kahit ang regalo ko mas higit dyan. Kumislap ang kanyang kamay at lumitaw ang isang bughaw na espada na bumighani sa lahat. Pati ang 9 na pinuno ng sekta ay napaawang ang bibig. Teka ang espadang iyon. 12 na grade na pinakamataas, bulong niyan mo. Halos malaglag sa pawis si Wen Tao, nanginginig ang puso.
Hindi lang pinakamataas, kundi perpekto. Hindi pa ako nakakakita ng sandatang espiritual na ganoon ang aura, isa sa mundo mismo. Kaya pala minamaliit niya ang Perocloud. Basura lang iyon kung ikukumpara eh. Nag-ayon ang lahat. Gumuho ang ngisi ni Kinhao at nanginginig ang buong katawan. Pipaano? May ganitong klasing banal na sandata ang Alyansang Luo, na halos kapantay ng mga natatangi sa bawat lupaing dakila. Lumapit si Lucifan, nakayukod at puno ng dangal. Ito po ang Everblue, isang espada na 1.88 metro, 4.9 kilo, at sumasagisag sa maswerteng bilang siyam, ang pinakamainam sa lahat. Kayo ang larawan ng kabutihan, ng katarungan, ng pamumuno at patnubay. Matagal naming hinanap ang pinakanararapat na espada para sa inyo, Ama. Naway humaba pa ang inyong buhay. Maligayang kaarawan. Doon lamang natauhan ang lahat. Ang Everblue ay hindi lamang perpekto kundi akmang-akma sa katauhan at estilo ni Luo Yunhai, samantalang ang Perocloud ay walang halong pag-isip na inihain. Ito ang tunay na handog na may malasakit. Ibig bang sabihin, napakaraming ganitong kayamanan ng Alyansang Luo at nagagawa pa nilang pumili ayon sa angkop? Gaano sila kayaman? May hangganan ba ang kanilang yaman? Lalong lumaki ang mga mata ng lahat, pati si Kinhao, na ngayoy nakanganga, durog na durog ang puso. Pest masigit pa sila kaysa sa Double Dragon Manor. Bakit pa ba namin sila kinalaban?